Okay, I'm back. So, pinakinggan ko yung video call the other day. I've realized merong mga kulang na info. Like, yung malapit na akong graduate at yung aking asawa dahil nagpaaral ng kapatid na nag-take ng masteral dito sa Canada. Pag master's degree ang tinapos mo, ikaw ang susuko sa offers. From the government to private companies, lalo na kung maganda yung eskwelahan mo, ay yung eskwelahan ng kapatid niya, pinakamahal dito UBC. Hindi nga ako kumuha ng culinary. Doon, wala kang makikitang Pilipinong estudyante na from the Philippines, wala. Ang makikita mong Pilipino doon, napakakonti na, siguro kung sa 500, meron lang isa na estudyante, ay yung mga inampun ng puti na born and raised here. O kaya talagang super rich na Pilipino na third generation. Kasi nga, parking lot pa lang dun sa eskwelahan na yun is $5 an hour. That was 7 years ago. Kaya talagang pag sinabi mong sa UBC ako nag-aral, ang dating noon, ay, day! Ano yung pinakamahal sa atin, di ba, Brent? Yung mga ganon, IS. Times mo ng 5 ang level, yun ang UBC. Kaya nga, nung nakita nila na yung, medical summary ko, nanggaling sa UBC Hospital, UBC Medical Something Society, hindi na alam ng tindahan ko anong gagawin nila. Kasi pwede ko sila i-demanda, I can get to, 50 million. Ayaw nga tumulong ang asawa ko pagdating sa documents. Nabi sa kanya, I was abused. Sa abuse pa lang, pwede na ako kumuha ng 100 million sa kanila. Ay, tumulong talaga ng asawa ko, honey, you don't understand. I cannot help you. I cannot do that. I'm not into that. I'm not for that. Sabi ko, di kuha natin ng lawyers. Di mo naintindihan ng lawyers dito kung magkano. Yung pala, may research pa ang lawyers dito. 60% ang kukunin nila sa pera ko. So, kung kumita ako ng 100 million, magkano lang mapupunta sa akin? 40 million. Tapos magdugo pa yun. Ay, patatagalin nila ng 3 taon yun or 4 na taon. Asawa ng mamadali. Yung, fix it right now, and I want that, you get the money. Kung hindi kay God, puro miracle yun Puro miracles ang nangyari sa akin during COVID. Parang hindi na totoo kasi nga wala akong utang. Nilinis ako ni God. Kaya nga yung tanong niya sa akin After nung magazine, dahil parang na-drain ako kasi yung mga kaibigan ako doon na parang nasira yung relationship namin dahil sa magazine Parang ang feeling ko, akala ko spiritual relationship tayo, bakit ganyan? So, kinakalang ihil ako ni God doon. Kaya, it was also a very good thing kasi ang dami ko na naman revelations na you have to detach yourself even with your friends. Turo sa akin ni Lord yun. Walang special sa'yo. Ako lang ang special sa'yo. Sa akin ka lang attach. Wala. Kaya nga napakadali na sa akin to say no. At napakadali naman sa akin magsabi ng yes sa kanya. Kasi siya talaga priority ko ano pa yung i-clear kong isa? Yon. Yung binigyan niya ako ng pera through my father. Kaya nagkakaroon ako ng crisis dito nung first 5 years Sabi ko, am I in punishment? Dahil dapat nasa lasal ako, nagtuturo ako Pero nandito ako. Inaayos ko tong marriage na to na napaka-complicated dahil meron siyang anak na hook sa gamot. So, tapos malala pa yung kaso ng sayad. Nagsimula lang yun sa sa selos. Normal siya nang dumating ako sa sobrang lalim ng selos niya sa akin. Kasi unika iha Tsaka talagang nag-iisang tagapagmana ng pangalan nila. Alam mo yun? Yung lahing Allingham. Mga sila meron silang malalaking inheritance. Ang ngayon yung kasawa ko, doon nagkaroon ng, sabi niya Joyce,
Kasi tropa kami nung una eh. Hindi naman kami mag-boyfriend yun. Ang tagal namin magkaibigan. Sabi niya yung nakaraan kong asawa. Hindi ko to pwedeng Englishin kasi baka mapanood niya to by accident. Maintindihan niya to. Kaya dapat sakyan nyo na lang ako. Pag sinabi ko nakaraan, yung una asawa, di ba? So yung nakaraan niyang asawa, naisahan daw niya dahil kinuha niya yung mana niya sa abroad. Saan siya lumaki. Okay, kasi yan, pinanganak sa Amerika, lumaki sa England, at nag-migrate sa Canada. Kaya 3 passport niya. Hindi niya sinasabi sa akin yan nung nililigawan niya pa lang ako. Nahuli ko yan nung nililinis ko yung closet. Nag-general cleaning ako. Aksidente, nandun yung mga passport. Pagtingin ko, iba-iba kulay. So, naisip ko, ano to, James Bond? Diba? Mahilig ako manood ng movie sa Pilipinas. Ilang ang aking libangan. Wala pang Netflix nun. So, tinanong ko siya, ba't 3 passport mo? Kasi iniisip ko, ano ba to? Spy? Sabi niya, nabuntis yung nanay ko, nagpakasal sila, pumunta ng Amerika doon ng anak. After, I think 2 years, dahil ang tatay ko ay taga-Inglaterra, lumipat kami doon at doon ako nag-aaral hanggang high school. Pagdating nung parang siguro 3rd year high school, kinuha kami ng uncle ko na nasa Canada. Kaya lang doon sila sa malalamig na area, yung parang lapit sa nagma-minus 40. Bait nga ni God eh. Nakapunta ako ng Canada pero hindi ako nakarating sa mga ganung sabihin hindi ako doon pinatira kasi may hika ako. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung magsusurvive ako dyan sa Canada na yan. Dahil sa hika ako pa lang, plus meron akong allergy so pag masyadong malamig yung shower, nangangati yung kamay ko. Tapos atakihin na ako ng hika sa gabi. Kaya nga parang sugal ito eh. Kaya nga tinatanong ko si Lord, Lord, ano ba? Mag-aasawa ba ako? Tahimik si Lord. Parang, natin yung decision mo. Para sa akin, ilala mo ko. Hindi nga ako natakot sa kumbento. Sa marriage pa kaya? Mas madali ang marriage kaysa convent. Sa convent, si Kristo ang pinapakasalan mo. Kung ilan yung madre doon sa house, kasi meron kaming 3 houses sa Quezon City eh. So, mga 35 ang madre kunwari doon, or 26. Lahat yun mother-in-law mo. Lahat yun titingnan, lahat. Gawa mo, kilos mo, lahat. Tsaka lahat yun parang may karapatang pagalitan ka. So, imaginein mo yun kung wala kang humility doon. Wala umaga, hanggang gabi pinapagalitan ka. Kaya mo yun? One time nga, pinagalitan ako doon, sabi ko, ano na naman? Sa isip ko lang, hindi ako sumasagot doon, ano na naman? Pinapatawag ka na kasi kaya nasanay ako sa mga pinapatawag sa store. Lagi ako pinapatawag mula nung naging head ako ng section dahil hindi nila matanggap na Pilipina ako wala na dun yung naglagay sa akin sa pwesto. Naging vice president na. Ako, binubuli na ako ng 3 manager kasi gusto nilang ilagay puti, hindi Pilipina. Ako lang ang full time, so ako ang head. So, lagi ako pinapatawag. Ang mga kasalanan ko parang ang lalaki. Kesyo, meron daw konting spot ng puti yung design ng palda ko. Sis ko lang. Yung mga nasa baba nga. Pink. Total pink. Yung top. Hindi nyo binibigyan ng memo. Ako may konting pitik-pitik lang na puti doon sa palda ko. May memo ko. Ano to? Meron pa silang Joyce, napakalaking kaso mo na. Nagbakasyon ka nang hindi ka nang papaalam. Sabi ko, sige nga, bigyan nyo nga ako ng mga pangalan ng mga gumawa ng ganyan. Hindi allowed ang magbakasyon na walang pangalan. At saka sandali, 6 months before bakasyon, meron ng documents kung kailan ka lilipad. Dahil ang bakasyon dito, hindi naman dito ginagawa, kundi lilipad ka, nag-a-abroad ka, punta ka LA, punta ka Las Vegas, punta ka ng, France. Kaya talaga kailangan magpaalam ka kasi bibilangin yung number of years mo 13 years na pala ako dyan. And every year, para kang, sige,
Meron kang 1 week, dahil nakaka-1 taon ka na sa amin, o 2 taon, kunyari naka-2 taon ka na, o yan, may 2 weeks ka. So, the longer you are in the store, na nag-work ka, hindi, lahat ng company dito ganun, the longer is your vacation. Paano hindi? Kaya nga sabi ko, nung talagang kinukulit ako, you want me to be my lawyer? Tinakot ko talaga, sa isip ko lang, ito mga to, ang bari-bari ng sweldo, kung makatakot sa akin, nakala matatakot ako sa kanila. One time na, nabuisit na ako, sinabi ko ano ba last name ko? Di ba Allingham? Hindi naman ako humaya. Allingham ako. Gusto niyo sumugod dito asawa ko? Tinakot ko Administrator ng ano yun? Ng train yun. For 20 years, doon nagtatrabaho yun. Napakalaking ano. Administrator, parang lawyer yun. Gusto niyo dalhin ko rito? Tumimik sila. Lakas ko manakot no? Ang liit, kaya nga kung sumisyon nila ako, dahil ang liit ko na, babae pa ako, pero tapang ko. Kaya inisip ko, kung natuloy siguro ako sa Lasal magturo, parang kumbento siguro mangyayari doon, mahahati sa dalawa yun. Kasi ang ilalabang ko doon, dahil Catholic school yun galing ako ng kumbento, paano mo ako babanggain ng Catholic school? Sabi ko nga doon sa mga madre, panlaban ko sa kanila, kumbento na to, ang ibabangga ko sa inyo, si Kristo. Kung yung ginagawa nyo, ginagawa ni Kristo, fine. Kaso mali Kaya tawag nila sa akin, kaya ka ganyan, masyado ka maraming alam. So kasalanan ko, marami ako alam? Dapat nga, inaalam natin lahat Ano ba purpose ng buhay, di ba? To know God. To love God. Hindi mo pwedeng mahalin si Lord, si Jesus, nang hindi mo siya kilala. Kaya nga hindi pwedeng magic. Nakakala mag-aral ka. Pwede ka ba mag-aral ng calculus na hindi mo alam yung 1 plus 1? Diba? Start ka muna sa addition. Then punta ka sa naman. So, kung gusto mo tumaas ang faith mo, hindi ko sinasabing kinakailangan maging theologian, pero hindi pwedeng hindi mo alam ang salita ng Diyos. Dahil pag hindi mo alam yung salita ng Diyos, ano prinsipyo ng Diyos? Ano principles niya? Diba? Yung iba, hindi ka pwedeng magalit. Sino sabi sa'yo? Nagalit siya dun sa templo. Diba tinulak niya pa yung mga gamit dun sa templo? Nagwala si Kristo dun sinful yon? Sinful act yun? Hindi. Anong tawag doon? Righteous anger. Diba? Pag nahuli mo yung anak mo may ginagawang criminal act, diba magagalit ka? Sasabihin mo bang, nak, tuloy mo yan. Malakas ang kita dyan sa drugs. Diba? Kaya nga nag-away kami ng nanay ko nung tinlash ko sa toilet yung marijuana ng kapatid ko Sabi ng nanay ko, Joy, ang mahal niyan. Tinitigan ko siya Mang, wala akong pakialam kung magkano to. Ito, sinisira si Jerry. Tinlash ko. Siya nang ginahin siya sa halaga. Siguro inisip niya, ano yan? Mga siguro 10,000 yan. Kaya sinisira nito anak mo. Payag ka, sinisira ang anak mo. Tinitingin ka sa halaga. Ganun ako. Pag nakita kong principle na may God ang at jeopardy, lumalabas ang mga panel ko. Hindi naman ako nagwawala na talagang pero pag nagwala naman ako, talaga naman. Parang once, sabi nga ng nanay ko, kinausap tong nagpaalam yung asawa sa kanya. Sabi ko nga, bago ako magpakasal sa'yo, kinakalang, hingin mo muna ako sa nanay ko. Filipino culture. You talk to the parents. So sabi niya, I wanted to marry your daughter. Sabi niya, nanay ko sa kanya. Broken English, pero nakuha ng asawa ko. Mabait yan. Pero, huwag mong gagalitin. Sabihin, warning. Yung si Joyce, mabait yan. Pero pupugutan kanya ng ulo pag nalaman niyang kalabang ka ni Kristo. Yan ang jojo. Pumuputol ako ng relasyon, pumuputol ako ng pati blood, kunyari, pamangking ko, mali ginawa, hindi ko nakakausapin muna yun. Hanggat pinipilit mo ang gusto mo, hindi tayo mag-uusap. Kausapin mo si Lord, mag-confess ka, and then you talk to me. Hanggat hindi mo kayang tanggapin
ang gusto ko, which is from the Lord, pinipilit mo, hindi ka kasal, may anak ka, hindi tayo mag-uusap. At hindi mo makukuha mga pabor ko. Di ba? Ibigyan kita, emergency, ito 2,000 piso. 2,000 piso. Pero sabihin mong 200,000. Kaya nga yung kaibigan ko, binigyan ko ng down payment. Pagka napanood dito ng pamangking ko, yung mga video ko, sasabihin pa nun, na mo yun, hindi niya kadugo, tapos ibibili niya ng kotse. Mantalang ako, pamangkin niya, hindi niya ako bibilan ng kotse. Ganon! Tingnan mo ang principles ni God. Ha? Sino ang binigyan niya ng baptism? Gentiles. Ano nangyari sa mga Jew? Di ba? Lumipat si St. Paul. Doon siya sa Gentiles. Dahil hindi nila tinanggap si Kristo as their Messiah. Ano consequence? Ayan! Ayun ang consequence. Hundreds of years na nahihirapan ang mga Jews. Religion kasi nila Judaism. Tandaan nyo, ang ating Christianity ay Judeo-Christian. Christianity na nanggaling sa Judaism. Dahil sa katigasan ng ulo nila, hindi naman lahat, pero parang may 1%. Pero right now, ang alam ko, 30% na ng Jewish people tinatanggap si Christ. Pero meron pa rin 17 hindi. Alam mo ba consequence nun pag namatay sila? They cannot go straight to heaven. Kaya nagde-declare na walang purgatory. Oh my gosh. Alam nyo bang tinabas-tabas nila yung Bible? Binawasan nila ng maraming books. Kasi may mga books na klarong-klaro na may purgatory. Kaya pag tinignan mo yung Bible, akala mo yan na yan. Dahil wala kang history, aralin mo. Aralin mo paano. Kasi, what you call this, Bible is the library of books. So, tatabas-tabasin nila yan, depende sa nagtuturo. I think this is long enough. Marami ka nang dapat pag-isipan. Kanino at nasaan ang loyalty mo. Kasi alam mo concern ko, is your next life. Wala kang pakialam kung mayaman ka right now. Wala kang pakialam kung well-off ka. Nasa abroad lahat ng anak mo. Naliligo ka sa diamonds. Wala kang pakialam dyan. Ang concern ko is secure ba future mo? Kasi yun, madam, sir, forever yun. Kahit umiyak ka ng bato doon, hindi na mababago pag tinapong ka na din sa lake of fire. That's why I'm doing my best here. Dahil ang pressure ko nanggagaling kay Lord. Katwiran niya sa akin, pag mayroon kang kaibigan na nawala sa what we call this, nawala sa salvation, at kilala ka, at kilala mo, mananagot ka doon. Pinakalang kung pwedeng lahat ng alam mo, bigay mo. Kasi talagang pag nasa apoy niyan, sisigaw niya ng pangalan mo. Baka mura-murahin ka pa niyan eh. Alang nga ka, Joyce, hindi mo sinabing ganito kapangit ito. Na ito nasunog na ako, wala na ako, ashes na ako, tapos bigla slowly nabubuo na naman yung molecules. Ewan ko kung anong sabi nila iba yung body pagka napunta na dun sa sa hell. Sabi spiritual body na mas intense. Kung masakit yung apoy sa katawan physically, times 20,000 daw pagka spiritual body. Hindi, no? So, wala tayong sisihan, nagsalita ako sa'yo. Kaya nga sabi ni Holy Spirit, recorded lahat ng videos mo. Ang tingin ko, pag kilala kita, kaibigan kita, at hindi ka nakinig dito, ipi-play sa'yo ni Holy Spirit to pag nandun ka na. Ano? Wala kang alam sa Diyos? Unfair? O eto, sino to? Di ba tropa mo to? Di ba Antiocher to? Or Iratian to? Hindi mo pwedeng hindi sabihin hindi mo kilala to, kapitbahay mo to eh. Diba? So, warning 201. May hell at heaven. It's your choice.